kasama natin ngayon, Miss Francine Prieto. Ang ganda. Hi, good afternoon. Hello. First, Francine, we'd like to welcome you to Teka muna. Nalaglag na ako sa upuan. Crossfire. The first question is coming from me, Francine, so you can turn around and face me for now. You can use your long legs. Yes. Yeah. Ang haba ng legs nito, mabuti na tapos. Kayang-kaya niyang i-turn ang kanyang sarili. Siya ka lang nakaabot, ha? Francine, first question. Balitang-balita na naghihirap ka na raw. Na nagbebenta ka na daw ng iyong mga ari-arian. What can you say about this? Well, unang-una, dati pa mahilig ako magbenta. Basta kapag kunyari, papalit ako ng cellphone, ibibenta ko yung lumang cellphone ko para pandagdag ko doon sa pambili ko ng bago. At ngayon, dahil nagpa-feng shui kami ng bahay at yung main door namin, katapat mismo ng gate, so malas daw yung kaya yung mga blessings ko, parang lahat walang nangyayari kasi lumalabas lahat. So pinasara namin at pinapalitan na namin yung mga gamit sa loob ko. So ngayon, dinidispatch ako siya. At syempre, marami silang mga haka-haka na baka naghihirap na ako kaya binibenta ko. Sabi ko, hindi kaya. Ultimo yung mga gamit ko, sabi ko, kasi gusto ko ng new batch. Yun. Magmaldita ka, pamigay mo. Ha? Huwag naman. There's no cause for worry naman pala. Okay, Mon? Francine, I will ask you about your love life. Dahil napaka-private na ngayong love life. Dito sa Intriga Crossfire, we want to get the truth out. And you've been seen at events, at parties, with a very prominent businessman as your constant date, si Mr. Philip Kunying. Anong real score sa inyo? Are you finally ready to admit kung may namamagitan ba sa inyong dalawa? Si Philip ay matagal ko ng kaibigan. 2004 pa magkaibigan na kami. At syempre, laging ko nga sinasabi na yung mga tao nagugulat dahil unang-una yung age gap namin ng layo. Pangalawa, medyo sa society siya, tas ako naman showbiz. Pero parang iisa din kasi sa entertainment din siya dahil nag-work din siya for a magazine na company. So si Philip ay mabuting tao yan. Ngayong wala akong manager, siya yung tumutulong-tulong sa akin minsan. At special siya sa akin. At kahit na sa family ko dahil napakabait na tao niyan. Kaya nga sabi ko sa kanya, sana alam mo yung lahat ng mga ginagawa mong tulong sa akin sa ibang tao, sana may kapalit yan na good karma sa'yo. Romantically? Hindi naman. Kasi ako, priority ko talaga trabaho muna eh. Okay. Parang gusto ko nang kalimutan muna ang pag-ibig. Okay. Work muna. Alright. Thank you, Ang Francine. daming nalungkot. Galing sumagot ni Francine. Sige, Francine, my turn. Okay, ikaw naman. Ang daming issues lumalabas tungkol sa weight mo. About how much weight you've gained. Have you ever come to a point na sa sobrang inis at sa sobrang desperate to really lose weight, you had a eating disorder? Kasi there's a lot of reports saying na hindi ka na kumakain at or you're almost to a point na you're fainting already. Do you have an eating disorder? Feeling ko last year nag-research ako. Malig ako mag-research eh. So, dahil sa stress ko, sabi ko, bakit pag na-stress ako, napapakain ako ng marami, nagugutom ako. So, nagkaroon meron nga ata akong emotional eating disorder na hindi ko naman alam kasi hindi ko naman siya kinoconsult sa psychiatrist, di ba? Pero sa tingin ko, nagkaroon ako dahil sa stress. Pero binago ko naman yun kasi tinanggal ko muna lahat ng causes ng stress ko. Tapos nag-start na akong mag-diet. Well, hindi pa yung goal ko. Ang goal ko, sabi ko kasing payat ako ni Pepe Smith eh. Wala pa ako, ang layo pa eh, di ba? Pero sa ngayon, happy naman ako sa katawan ko. Pero alam ko, kailangan ko pang mag-lose ng marami. So the only disorder you think you have, eating disorder, is emotional... Eating disorder. Eating disorder na nagdadagdag. It comes with the stress daw. Yeah, okay. Thank you, President. Salamat. Ilang pounds na bang na-lose mo since nung... Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa timbangan. And ito na lang, total tinanong na nila lahat. I wanna ask kasi kung anong pwede mong i-share sa mga kababaihang, yung wants to lose weight, nang hindi hinihimatay or di ba? Kasi hinihimatay ka parati. Ako gusto ko rin yan. Di ba? Parang ano ngayon ang diet mo? Ba't hindi ka na nag-faint? Ako talaga dati, sobrang tamad kasi ako mag-workout. So dati talaga diet pills. No? Lahat ng diet pills, yung mga Chinese na diet pills yan, tinitake ko yan. At hindi ako sumusunod sa instruction. Pag sinabi isang pill lang or 2 pill lang, 4 para mabilis ang epekto. So ang epekto naman nun, hinihimatay ako. Kaya last year, nagkaroon ako ng fracture, 4 na metatarsals dahil yan sa kakadiet. So mula nun, ayoko na. So kaya
medyo matagal yung pag-lose ko ng weight dahil ginagawa ko siya sa natural na paraan, nag-workout, nagte-tennis, nagja-jogging. Pero sa ngayon, hindi ko pa nagagawa.